Magandang araw mga kaibigan. Ito po, breaking news. Yung controversial na Quezon City Police District Commander na si General Nicolas Torre, nag-resign na. Ang rason sa kanyang pagre-resign dahil tumayo siyang abogado, quote in quote, abogado, yung mayabang na ex-police na nanutok ng baril sa isang siklista. Kung bakit siya naging abogado, explain ko mamaya. Panoorin muna natin itong news ng UNTV, then magbigay ako ng reaksyon. Ano ang kinalaman ng isyong ito sa pagbaba sa pwesto ni General Torre? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Binanatan kasi ng netizen si QCPD Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ito'y dahil sa pagsasagawa niya ng press conference noong linggo ng hapon kasama ang motorista na si Wilfredo Gonzales. Si Gonzales ang nag-viral sa social media na nakitang bumunot at nagkasa ng baril laban sa isang siklista dahil lamang sa sagutan sa trapiko. Minasama ng netizens ang anilay mistulang abogado ni Gonzales si General Torre. Ayon kay General Torre, ayaw niya makaladkad ang buong organisasyon sa mga batikos laban sa kanya kaya nagdesisyon siya bumaba sa pwesto. Isinumitianiya niya kay NCRPO Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr., kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at kay DHL Secretary Benhar Apolos ang kanyang resignation kanina at epektibo na ito bukas. Kahapon, Ella, sinabi ni Chief PNP na paiimbestigahan niya sa Directorate for Investigation and Detective Management ang nangyaring press conference. Sinabi naman ni NCRPO Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr. na magsisilbing OIC ng QCPD and Deputy District Director for Administration habang wala pang napipili na ipapalit kay General Torre sa pwesto kung tatanggapin na ang resignation ni General Torre. Si Chief PNP General Benjamin Acorda Jr. naman, nais muna elang pag-isipan kung tatanggapin ang resignation ni Torre dahil daw sa dami ng naging accomplishment nito at sa galing sa trabaho. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan. Yun po, nag-tender ng resignation letter as QCPD Director. Yun ang pagkakaintindi ko. Hindi naman siguro yung magre-resign na siya sa Police General. Parang malayo yun. Nag-resign siya para tumigil na ang batikos sa kanya. So bakit siya binabatikos? Yung nag-press conference siya, kasama niya yung mayabang na ex-police. To me, that was his greatest mistake. Tinanong ako ng aking kaibigan, si Chris Torres, shout out, no? General, anong reaksyon mo yung pag-press conference ni General Torre? Hindi na lang ako nag-comment kasi personally, pangit ang dating. Medyo mayabang kong magsalita eh. Sabi niya, this is a democratic country. You can file cases if you want. Then let Mr. Gonzales answer. I'm sorry kay General Torre, nayayabangan ako yung mga ganong statement niya. In the first place, salarin. Viral yung video na tinutukan niya yung unarmed na siklista. Tapos, nag-press conference, katabi niya yung mayabang, di damay siya sa galit ng tao. Yon ang malaking pagkakamali ni General Torre. Para bang okay lang, naayos naman. Yun pa ang isang masama. Nangyari ang insidente sa kanyang district. August 8 pa. Tapos, kung hindi dahil kay Attorney Fortune, kung hindi dahil sa vlogger, hindi na natin malalaman na may ganun palang pangyayari na napakasama ang epekto sa society. Kasi,
kung hindi natin nalaman yan, ang dami palang kaso itong Wilfredo Gonzales na ito eh. Patong-patong. Kaya na-dismiss. Noong 2018, tapos, hindi man lang yung Quezon City Police Office o district ba, hindi man lang inalam yung punot dulo, hindi. Pinaniwalaan nila kaagad itong dati nilang kabaro at yung kawawang siklista, takot na takot. O yan, napilitan. I believe sa statement ni Attorney Fortune. Kasi siya ang nakausap ng siklista. Na napilitan lang yung siklista na pumirma sa kasunduan kasi tinatakot na siya ni Mr. Gonzales. Na yung siklista pa ang nagbayad ng 500 pesos. Na pati yung 800 pesos na naiwan sa pitaka, gusto pang kunin nitong Gonzales na ito. Talagang kutongero. So, yung ganong karakter ng isang tao, tapos tabihan pa ng isang general, di ba nakakainis? Nagsilbi talaga siyang abogado ni Mr. Gonzales. Kaya, ngayon, resign. Anong reaksyon ni General Lacorda? Pag-aralan pa daw. Dahil sa kanyang mga accomplishments. Oh, then ako maniwala yung mga accomplishments na yan na best. Makinig kayo kay Congressman Busita. Ano yung sinasabi ni Congressman Busita? Yung mga best accomplishments ng either official o unit. Kalukuhan yun. Dahil ang lumalabas na may magandang accomplishment yung ang daming nahuhuli, ang daming mga drug operation, kaya nagkakaroon ng tanim bala, tanim droga, tanim ebidensya, dahil sa ganyan mga best. Granting na tanggapin nila, nandyan pa rin sa serbisyo, ililipat lang sa ibang pwesto para huminto na ang netizens. So, ito pa, ang next kong bigyan ng i-highlight yung the power of social media. Tayo, ako, vlogger ako. Kayo naman, nanonood, comment kayo ng comment. Mag-multiply yun, mababasa at yung dahil sa ako, naka-vlog ako ng, minsan, kadalawa ata akong nag-vlog tungkol niyan. At ang hinighlight ko doon sa aking mga vlog, yung pagkadismaya ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Yan pa, nakatulong itong butihing mayora ng Quezon City dahil galit na galit din siya na ang hinala ng mayor ng Quezon City parang kinover up, winightwash ng Quezon City Police. Na dapat kasuhan yung ganyang klase ng tao na, sabi nga ni Mayor Belmonte, menace o salot sa lipunan. Tapos, pinabayaan na lang ng Quezon City Police District. Yun, doon sila napalpak. So, sana yung siklista, biker, magkaroon ng lakas ng loob na lalabas at pailan ng kaso. Kasi, yun na, Quezon City government na ang nag-offer ng protection for this biker and his family. Proteksyonan nila. Dahil hindi daw pwede na hindi parusahan yung ganyang Mr. Gonzales dahil baka mamaya maulit na naman. Si Attorney Fortune, ganun din. Siya na ang mag-file ng kaso against that hambugero na Mr. Gonzales. So, dito po napatunayan yung power ng social media and of course, mainstream media na rin. Pinutakti na siya ng batikos At dito naman, lastly, I'd like to commend General Torre, at least may delikadesa. Hindi siya kapit-tuko.
Hindi hindi tulad ng ibang secretary diyan ng isang department na kapit ko kahit dami ng galit sa kanya, diyan pa rin siya. So, sana dadami pa ng ganitong opisyalis sa gobyerno na kung may issue, mag-resign. So, good job. Congratulations, General Torre. At least, meron kang delikadesa, hindi katulad ng iba dyan. Okay? See you po next video.